sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Parang awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ng anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko, wag na wag mo kong gagaguhin dahil malilintikan ka sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ginagawa tayong desisyon dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Hindi natin alintana kung ano nga ba ang magiging bunga niyon hanggang dumating ang panahong pagsisisihan pala natin ang bagay na yun. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Maricel sa ating dulang sa kanyang panahon. Ang laki na ng tiyan mo, Maricel. Kailan ka ba manganganak? Sa isang buwan na po, Lolo Pedro. Ano ngayon ang balak mo? Itutuloy mo pa ba ang kasunduan niyo ni Gardo? Yun nga po ang gumugulo sa isip ko. Parang gusto ko na po umatras sa usapan namin. Pero malaki na ang nagagastos niya sa iyo. Lalo-lalo na sa akin. Pasensya ka na, Apo, dahil nagiging pabigat na ako sa iyo. Lolo, hindi po kayo pabigat. Kayo po ang nag-alaga at kumupkup sa akin. Kaya sa pagkakataong ito, kayo naman po ang alagaan ko. Lalong-lalo na ngayon na may sakit kayo. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Patawarin mo ako, Maricel. Dahil hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Kaya nga po, ito na ang pagkakataon natin para makaahon tayo sa kahirapan. Kaya mo bang tanggapin ang magiging kabayaran ng inaasam mong karangyaan? Yun nga po ang inaalala ko. Para po kasing mabigat sa kalooban ko. Pero mukhang wala na po yata akong magagawa, kundi ito pa rin ang isang hindi ka nais-nais na kasunduan. Marcel, sabik na ako sa pagsisilang ng anak mo. Kahit naman ako, sabik na rin. Ako lang ang may karapatang maging sabik. Cardo, huwag mo naman alisan ako ng karapatan dahil anak ko rin ito. Baka nakakalimutan mo. Ibinenta mo na ang iyong karapatan bilang isang ina. Alam ko yun. Pero kahit pa ilang beses mo baliktarin ang mundo, ako pa rin ang ina ng batang ito. At hindi mo na mababago pang katotohanan yan. Teka. Hindi ko na gustong tono ng pananalita mo, ah. Don't tell me. Umaatras ka sa kasunduan natin. Bakit, Gardo? Wala na ba akong karapatan magbago ng isip? Hindi ka na maaaring umatras sa usapan natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang aking anak. Gardo, hindi na ba talaga mababago ang isip mo? Larma, 2 linggo na lang. Ngayon pa ba naman ako magbabago ng isip? Paano kung si Maricel yung magbago ng isip? Magagawa ka ba? Hindi na pwedeng gawin nun. Kung kinakailangan gumamit ako ng dasyo na gagawin ko, mapasakin lang ang anak ko. Pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Yun mismong gagawin ko eh. Aampunin ko ang sarili kong anak. Bakit ngayon mo
lang sinabi ang tungkol dito? Kasi po ayaw ipaalam sa inyo ni Gardo dahil alam niya tututol kayo. Hindi talaga ako pabor sa ideyang yon. Saan niyo ba nakilala si Maricel? Dati po namin siyang kasambahay. Hindi ko po alam na maiisip ni Gardong bagay na yun. Ayaw po kasi niya mag-ampon ng hindi niya kadugo. Kung hindi nga lang sana ako naging baog, o di mabibigyan ko ng anak si Gardo. Wala kang kasalanan, Lerma. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano yan, Mama? Mukhang nagdadalo ang isip na si Maricel. Sabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Gusto ko siya makausap. Kung po pwede nga lang po sana, umatras ako. Pero malaki na po nagagastos ng anak ninyo. Naiintindihan kita dahil isa rin akong ina. At alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa isang anak. Yun na nga po eh. Iniisip ko pa lang na mawawalay sa akin ang anak ko. Nasasaktan na po ako. Eh di lalo na kapag nangyari na yun. Gusto mo ba talagang umatras sa usapan niyo ni Gardo? Bakit po? Matutulungan po ba ninyo ako? Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko alam kung paano. Basta, titingnan ko kung ano ang aking magagawa. Pwede ba, Mama? Huwag na kayong makialam. Bakit naman kasi hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil alam ko kukontrahin niyo ako. Talagang hindi ako pabor doon. Sabi ko naman sa inyo, huwag na kayong makialam. Dahil ako pa rin ang siyang masusunod. Ang cute naman itong anak ko. Ang pogi. Kapukha ko. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Maricel, malinaw ang usapan natin. Kaya kukunin kong anak ko sa lalong madaling panahon. Pwede bang huwag mo na ngayon? Huwag mo kong gaguhin, ha? Hindi ka na maaaring umatras. Parang awa mo na. Kunting panahon lang ang hinihingi ko. Gusto ko makapiling ang anak ko kahit isang linggo lang. Sige, pagbibigyan kita. Pero uulitin ko. Huwag na huwag mo kong gagaguhin. Dahil malilintikan ka sa akin. Hindi mo na lang sana dinala rito ang batang yan. Sana binigay mo na sa kay Gardo pagkalabas mo ng ospital. Gusto ko lang po siya makasama kahit sa maikling panahon lang. Pero lalo mo lang pahihirapan ang sarili mo. Lalo ka lang masasaktan dahil mapapamahal ka rin sa anak mo. Kung gusto mo siyang alagaan, edi, panindigan mo na lang. Huwag ka nang tumupad sa inyong kasunduan. Pero, paano po, Lolo? Paano po gagawin ko? Tao po. Ba, may tao. Tao po. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Ma'am Eloisa, kayo po pala. Tuloy po kayo. May importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Sige po. Ano po ba yun? Visit! Tinakbuhan ako ni Maricel. Hayaan mo na lamang siya. Dala niyang anak ko. Pagkatapos sasabihin niyong hayaan ko lang siya, Anak din niya yun. Kaya may karapatan din siya doon. basta hanapin ko siya. Susundan ko siya kahit sa impyerno pa siya magpunta. Hindi mo na siya masusundan. Dahil ako mismo ang nagpataka sa kanya. Ano? Binigyan ko siya ng isang malaking halaga para mamuhay ng tahimik kasama ang anak at lolo niya. Nagawa niyo yun?
Bakit, Mama? Bakit yung nagawa sa akin ito? May sapat akong dahilan kung bakit ko tinulungan si Maricel. Makinig ka sa akin. Albert, ipangako mo sa akin na alagaan mo siya mabuti. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Dahil anak ko rin ito. Hindi ko siya pababayaan. Sana balang araw, hindi mo ipagkait sa kanya katotohanan. At pagkilala mo ako sa kanya. Ayokong mangako. Pero titignan ko kung darating pa nga bang araw na yan. At siya nga pala. Naideposito ko na sa iyong bank account ang 1 milyong piso. Paano? Aalis na ko. Anak ko, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Alam mo ba kung gano'ng kabigat sa dibdib ang pangyayari yun? Labis ko yung pinagsisihan. Kaya ayokong danasin ninyo ni Maricel. Kaya sana naman maunawaan mo ko kung bakit ko nagawa yun. Dapat lang na pinapainitan mo rito sa tabing dagat tuwing umaga yung anak mo. Makabubuti to sa kanya. Maraming salamat po, Ma'am Eloisa. Pero, paano po kung masundan ako dito ni Gardo? Hindi ka na niya susundan. Sinabi ko sa kanya na halos pareho tayo ng naging sitwasyon. Naikwento ko naman yun sa'yo, di ba? Opo. Meron po pala akong gustong itanong. Ano yun? Saan po ba ninyo ginamit yung 1 milyong piso na naging kabayaran sa anak ninyo? Ginamit ko ang pera binayad sa akin ni Albert upang makapagbagong buhay. Naging maayos naman at marangya ang buhay ko. At naging masaya rin ako sa piling ng aking naging asawa at mga anak. Pero sa kabila nun, nangungulila pa rin ako sa anak ko na walay sa akin. At maging hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na muli kami magkikita. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko ipagkakait ang karapatan ni Gardo bilang ama. At ganoon din po ang karapatan ninyo bilang lola nitong anak ko. Maraming salamat, Iha. At huwag ka mag-alala. Dahil ituturing na rin kitang anak. Kapalit ang anak kong nawalay sa akin. Maraming salamat po. At umasa po kayo na aalagaan kong mabuti ang inyong apo. At sana po, maging masaya na rin si Gardo at Lerma sa piling ng batang kanilang aampunin. Ang isang anak ay biyayang mula sa Diyos, at ang ligayang dulot nito'y hindi mapapantayan ng kahit pag-aanong kalaking kayamanan. Kaya dapat lamang pahalagahan ng isang ina ang kanyang anak, upang lalo nating malaman ang kahulugan ng pagiging magulang sa kanyang panahon. Mga nagsigara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.
talaga siyang pagmamahal sa amin. Sana wala na lang kami kinagis ng ama. Sana siya na lang ang nawala at hindi si Inay. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga ama ng tahanan na tila likas ang sama at karupuan. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang anak na ganito ang amang kinagisnan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nicole sa ating dulang sa kanyang panahon. Ano ka mo, Alma? Kinuha sa'yo ni Itay ang lahat ng abuloy para kay Inay? Oo, ate. Kasi wala na naman daw pagkakagastusan pa. Dahil may nag-donate na ng kabaong kay Inay. At may libreng-libing na rin. Ang sama niya talaga, Ate Nicole. Kaya pala gusto niya matagal na paglamayan si Inay para makakuha siya ng maraming abuloy. Tiyak naman, sa babae lang niya gagastusin yung lahat ng pera. Hindi man lamang niya tayo inisip. O si Inay nga, hindi man lang niya naipagamot. Tayo pa kaya ang iisipin niya? Ate, ayaw na namin ni Carla dito. Oo nga, ate. Umalis na tayo rito. Hindi. Hindi tayo maaaring umalis dito, Alma. Carla, bahay ito ni Inay. At may karapatan tayo rito. At saka isa pa, wala tayong pupuntahan. Anong gagawin natin? Paano na tayo ngayon? Po, uuwi niyo dito yung kabit niyo. Bakit kayo nagulat na dalawa? Pero Itay, kalilibing lang ako kanina ni Inay. Yun na nga. Patay na nanay nyo. Kaya dapat lang na kumuha na ako ng kapalit niya. Mahirap mag-isa ba? Para naman po, hindi kayo nasaktan sa pagkamatay ng nanay namin. Oo nga po. Kalilibing lang kanina. May kapalit na agad siya. Tayo naman. Hoy, kayo ha. Pasalamat kayo, sinabi ko pa sa inyo. Wala naman kayong karapatang pigilan ako. Anak ko lang kayo. Kahit na respeto man lang sana sa alaala ni Inay, wag po muna ngayon. Oo nga po. Naging mabuti naman po siyang asawa sa inyo, di ba? Ang dami niyong arte. Papayag ba kayong iuwi ko rito si Minda? O kayong pakikialam ako? Itay! Sumagot kayo! Sinabi yun ni Petring. Opo, Diyong naman. Napakawalang iya niya talaga. Puro hirap na nga ginabot ng pinsan ko sa kanya. Ngayon, pati kayo gusto pang pakialaman? Kaya nga po kinausap ko yung mga kapatid ko. Na agad ho nilang sabihin sa akin sakaling may gawin sa kanila si Itay. Ang sama talaga ng inyong ama. Eh, kung mayaman lang ako, kinuha ko na lang kayo sa kanya. Eh, kaso nga isang kahig isang tuka lang din kami. Naunawaan naman po namin kayo, Chong eh. Mabuti pa, Nicole. Payagan nyo na ang mahilig nyong ama. Kesa naman sa gawin niya ang banta niya sa inyong magkakapatid. Nasasaktan po kami para kay Inay. Wala na tayong magagawa. Patay na ang nanay ninyo. At kahit siya, hindi na rin magagawang pigilan ng walang niyang ama ninyo.
Alma? Alma, halika nga! Alma! Jaminda! Bakit po? Ikaw walang yun. Huh? Bakit niyo po ako sinampal? Bakit hindi mo isinama sa mga nilaban mo? Ang mga bra at panty ko, ha? Kasi yung naisip ko, personal na po yun eh. Dapat kayo nung naglalaban nun. Ang sabihin mo, talagang tamad ka. Ay! Tama na po! Tamad ka! Ay, tama na! Sumasagot ka na! Sumasagot ka na ngayon? Hoy! Ikaw na babae ka! Wala kang karapatan saktan ng kapatid ko! Sampit ka lamang dito! Aba, at pati ikaw gusto mo ko labanan? Pwes, halika rito para makita mo hinahanap mo! Iwan mo ako! Iwan mo ate ko! Dito ka! Dito ka! Ano ba? Hindi yan ang gagawin natin sa'yo! Sa pananakit mo sa kapatid ko! Ay, ito ang kalmo! Iya kayo magkapatid! Pagdating po ni Itay, binugbog po niya kami ng gusto, Chong. Pati nga po ako sinaktan din. Sabi kasi po ng babae, wala rin daw po akong galang sa kanya. At tamado po ako. Samantalang wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Paano nga niya kami alila? Nalaso na talaga ng babaeng yun ang utak ni Pedring. Kung bugbugin niya kami, parang gusto niya na kaming patayin. Wala na ho talaga siyang pagmamahal sa amin, Chong. Sana lang, wala na kaming kinagis ng ama. Sana, siya na lang ang nawala. At hindi inay namin. Ano ngayon ang balak ninyo? Layas na pala kayo sa inyo. Naghahanap po kami ng maupahan. Kahit na isang maliit na kwarto lang, Chong. Para po sa ganun, may matuluyan kami. Teka. Ay, yung kapitbahay namin may murang paupahan. Di ba ako lang magbibigay ng antisipo doon, ha? Para may mapanggastos naman kayo sa inyong pagsisimula, ha? Salamat po, Chong. Dadalang ko tuloy kayo ng ilang gamit sa bahay. Maraming salamat po, Chong. Wala yun. Buti na lang po. Ayak kayo. Sabi ko nga sa inyo, kung maluwag nga lang kami sa buhay, higit pa riyan ang itutulong ko sa inyo. Ate Alma, anong iniisip mo? Bakit ka malungkot? Nakawala kasi ko kay Ate Nicole. Kahit na hindi siya nagsasalita, alam ko, nahihirapan siya sa mga gastusin natin. Parang naging nanay at tatay na natin siya, no? Kaya nga nag-iisip nga ako na magtrabaho na rin. Total, tapos ko na rin yung high school. Ate, ano kaya kung magtinda tayo ng kwek-kwek at sa malamig? Pwede kitang matulungan dun sa hapon. Umaga lang naman yung klase ko eh. Oo nga, no. Samahan din natin ng fishball. Sa pamamagitan nun, kahit papano, makakatulong tayo kay Ate Nicole. May pera ako sa alkansya, ate. Oh? Pwede natin gamitin yun. Sige, ako din merong ipon. Pagsamahin natin, para hindi mamroblema pa si ate sa puhunan natin. Malakas ang kita ng mga kapatid mo, Nicole. Maraming bumibili sa mga tinda nila. Nakakatuwa nga sila eh. Madiskarte. Pinagsama nila yung ipon nila at ginamit na puhunan. Ngayon, nabawi na nila yung puhunan nila. Nakakatulong pa sila sa akin. Pare-pareho kayong masisipag. Alam mo, Alex, pakiramdam ko, mas malaki pa yung kita nila sa sahod ko.
Mahirap nga lang dahil mga bata pa kayo pero nagtatrabaho na kayo. Ay, wala magagawa eh. Malas kami sa tatay namin. Nicole, kung pakakasal ka sa akin, hindi na kayo mahirapan. Ako na bubuhay sa inyo at pag-aaralin ko sina Alma at Carla. Masarap pakinggan yung sinasabi mo, Alex. Pero alam ko rin na posible ding hindi matupad yun. Dahil hindi naman natin alam ang mangyayari bukas. Nicole, Ang Diyos lang ang nakakaalam doon, Alex. Kaya ayokong umasa sa mga pangako mo. Ang gusto ko, malutas yung problema namin sa sarili namin pagsisikap. At saka hindi naman pag-aasawa ang solusyon sa problema namin eh. Marami ng teenager ang gumawa ng ganun. Nag-asawa na maaga para makatakas sa problema. Ano nangyari? Di nagsisi lang sila sa huli. At ayokong mangyari sa akin yun, Alex. Inaabot na tayo ng malakas na ulan, Minda. Ikaw naman kasi, ayaw mo pang umalis doon sa sugalang kanina. Huwag ka nang mainis, mahal. Buti nga hindi kagad tayo umuwi eh. Nakahanap tayo ng bibili ng bahay at lupa ninyo. Magkakapera na tayo. Kung sa bagay. Hihinto rin ang ulan na yan. At saka, narito naman tayo sa ilalim ng puno eh. Kaya ayos lang. Ay, Chong! Oo. Kayo pala. Nag-aalmusal po kami. Halika kayo, sabay na kayo sa amin. Hindi, huwag na, salamat. May babalita lang ako sa inyo. Kaya ako nagpunta rito ng maaga. Ano po yun, Chong? Huwag kayong mabibigla. Bakit ho? Ang tatay nyo at ang kanyang babae, patay na. Ano po? Patay na po si Itay? Ano po nangyari? Ayon sa nagsabi sa akin, tinamaan sila ng kidlat kagabi habang pauwi sila sa inyo. Oh, Diyos ko! Nicole, nakikiramay ako. Maraming salamat, Alex. Noon, akala ko, hindi ako masasaktan pag namatay si Itay eh. Masakit din pala. Dahil kahit naging masama siya, magulang pa rin namin siya. Noon nga, hiniling ko rin sa Diyos na magbago siya. Hindi nga lang natupad. Nicole, bawat tao yung binigyan ng kalayaan na piliin ng landas na tatahakin. Ang malungkot, maling landas ang pinili ng tatay niyo. Kaya marahil itong sinapit niya. Hindi naman ako nagdarandam sa Diyos dahil siya naman ang tunay na nakakaalam noon ng makabubuti para sa lahat. Hanga ako sa pananaw mo sa buhay. Salamat, Alex. Ano pa palang plano mo sa ngayon? Babalik na kami sa bahay namin. Para sa ganon, hindi na kami mangupahan pa. At hawak kaming babangon ng mga kapatid ko. At haharapin ang matatagang buhay. Alam ko, Alex, magagawa namin ito sa tulong ng Diyos. Nabiguman sa magulang, nariyan naman ang Diyos na hindi ka bibiguin. Patuloy lamang na magsikap at sa Kanya'y malalig. At ikaw ay pagpapalain sa Kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero Ina, baka mapahama ka. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko kung ayaw niyo maglayas ako at hindi niyo na ako makita. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga anak na labis na mapaghanap. Hindi maunawaan ang sinubing palad na magulang. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ina sa ating dulang sa kanyang panahon. Tay, nasa na yung hinihingi ko sa inyo? Anak, hindi ba maaaring sa isang linggo na lang? Ano? Kasi, babayaran ko sana yung mga utang natin sa tindahan ni Amparo at maging doon kay Cynthia. Mani, nakakabwisit naman oh. Anak, Di nyo na nga ako napag-aral eh. Pati ba naman magandang damit? Ipagkakait nyo pa sa akin? Ano ba yan? huwag ka nang umiyak. Ay, naku, sige na, sige. Oo na. Kunin na itong pera. Makikiusap na lamang ako sa mga pinagkakautangan natin na sa isang linggo ko na lamang sila babayaran. Sige na, kunin mo na. Wow! Lalo kang gumanda sa suot mong damit, Ina. Talaga? Tiyak na ikaw na naman ang mapapansin sa pupuntahan nating party. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari, Limuel. Galing, ha? Para makita ng chismosang pupunta doon na kahit mahirap lang ako, maganda ako. At kaya rin bumili ng mga damit na tulad nun sa kanila. Siguro, mahal na naman ang bili mo sa damit na yan, no? O syempre, ayoko yatang pagtawanan ng iba. Oh, kawawa naman si Aling Olga. Mahirapan na naman siya sa pagbabudget. Hayaan mo nga siya. Nanay siya eh. Kaya kung mahirapan man, natural lang yun. Tsaka kasalanan naman niya eh. Kaya siya nahihirapan. Ha? Dahil hindi siya humingi ng sustento sa ama kong nakabuntis sa kanya. Ina, bakit ka ba ganyan sa nanay mo? Mabait naman siya. Mahal na mahal ka. At ginagawang lahat para mapasaya ka. Ay kaso nga, kulang pa rin yung mga ginagawa niya. Kulang pa rin? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Olga? Cynthia, pasensya na sana, ha? Huwag ka sana magalit. Taong ito. Hindi mo pa nga sinasabi eh. Ano nga ba yun? Hindi ko pa kasi mababayaran yung utang ko sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Sa isang linggo, mababayaran ko rin yun. Naghabit kasi ng anak ko yung pera eh. Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Limuel ko na may mamahaling bagong damit si Ina. Kailangan niya kasi. Nakakaawa naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan. Naunawaan naman kita, Olga. Pero sana, huwag mo sinusunod ang lahat ng gusto ng anak mo. Dapat matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya.
Hindi yung pinipilit kanyang kayanin ng isang bagay kahit pa mahirapan ka. Cynthia, Huwag mo hayaang mahilig siya ng gusto sa layaw. anak, halika nang kumain. Bumili ako ng pininyahang manok. Masarap yun. Wala akong gana. Kayo na lang kumain. Bakit na naman ba? May problema ka ba? Hindi naman ako nawalan ng problema mula na magkaisip ako. Ina, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan mo. Kaso nga, hindi nyo pa rin makaya. Hindi nyo ako mapag-aral sa magandang university sa kursong gusto ko. Hindi nyo rin ako mabigyan ng magandang bahay at maginhawang buhay. Pero di bale, sa gagawin ko, malulutas na ang problema ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigay nyo sa akin yung address ng ama ko. Pero bakit pa? Puntahan ko siya. Mahina kayo eh. Hindi nyo siya nakayang hinga ng sustento. O, akong gagawa nun. Hihingan ko siya ng sustento para mabuhay naman ako ng maayos. Pero Ina, baka mapahama ka, anak. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay nyo na yung hinihingi ko. Kung ayaw nyo mag-less ako at hindi nyo na ako makita pa. Ibig niyong sabihin na Aling Olga umalis si Ina? Oo, Limuel. Pupuntahan daw niya ang kanyang ama. Oh, Wala naman siyang awa sa'yo. Iniwan ka pa. May sakit ka. Tatakot ako, Cynthia. Baka hindi na ako balikan ng anak ko. Sa klase ng nakabuntis sa'yo, tiyak na mabalik din si Ina rito. Dahil hindi niya magagawang ibigay sa anak mo ang layaw na hanap niya. Kasi nga may pamilya na siya. Mahal na mahal ko ang anak ko, Cynthia. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Ina. Aling Olga, huwag mo kayong umiyak. Hayaan niyo, tatawagan ko siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ay, sige nga, Limuel, anak. Para matulungan naman natin ito si Aling Olga mo. Cynthia, ikaw pala. Namalengke ako kanina. At nakita kong wala ka pa rin sa pwesto mo. Kaya pinuntahan na lamang kita dito sa bahay mo. Parang wala akong lakas magtrabaho. Hindi mo wala sa isip kong anak ko. Olga, may maganda akong sasabihin. Bakit? Nakausap naman ni Limuel mo si Ina ko. Babalik na ba sa akin ang anak ko? Ay, hindi yun. Hindi nga makontak ni Limuel ang cellphone ng anak mo eh. Ah, Diyos ko. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? May pera pa kaya siya? Nag-aalala na ako sa kanya, Cynthia. Kalimutan mo muna sandali ang problema mo. Dahil dito, sa sasabihin ko, magkakapera ka ng malaki at mababago mo na ang buhay ng anak mo. Talaga? Paano? Sabihin mo. Madali lang. Ikukwento mo lamang sa TV kung paano mo dinala ang iyong pagiging ina kahit na maraming pagsubok sa buhay. Sino ka? Ba't mo ako hinahanap? Ako po si Ina. Itay. Itay? Ba't mo ako tinawag na Itay? Hindi naman kita kilala. Dahil kayo po ang ama ko.
Ako po ang anak niyo kay Olga Santiago. Ikaw? Matagal na kaming hiwalay ng iyong ina. Iniwan niya ako na malaman niya may pamilya ako. Ba't ka na pa rito? Inutusan ka ba niya? Hindi po. Kusa ako nagpunta dito. Kasi gusto ko kayong makita. O ngayon, nagkita na tayo. Hindi po ba kayo natutuwa na makita ako? Alam mo, Iha, matagal ko nang nalimot ang nanay mo. Ang inaasikaso ko na lang ngayon, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi po ako kayang bigyan ng maayos na buhay ni inay. Hindi nga po ako makapag-college. Masyado siyang mapagmalinis. Hindi siya pumayag na makisama sa akin. Lumayo siya. Kaya problema na niya yun. Ito'y... Buti pa bumalik ka na sa nanay mo. Baka makita ka pa rito ng asawa ko, magalit pa yun. Pero... Umalis ka na. Akala ko pa naman, matutuwa siya pag nakita ako. Akala ko magbabago ng takbo ng buhay ko. Nakakaawa na ako sa hirap. Mali pala ako. Pero wala siya pagmamahal sa akin. Walang pagmamahal sa sarili kong ama. Si inay lang nagmamahal sa akin. Pero nagawa ko pa siyang saktan at iwan. Inay, ano itong nagawa ko sa inyo? Paano ba ako ngayon babalik sa atin? Tanggapin niyo ba kaya ako? Ay, nay. Yan na. Sasabihin na ni Jordan kung sinong kanilang magiging unang Super Mommy of the Year. Ay, naku. Sana manalo ang kaibigan ko. Sana manalo si Olga. Paligay ko po, nay, mananalo si Aling Olga. Dahil napakaganda ng kwento ng buhay niya. Mahusay din po siya sumagot sa tanong. At maganda rin ang ipinapakita niyang talent. At ngayon, sumapit na ang oras sa ating pinakahihintay. Alam kong gustong-gusto nyo lang malaman kung sino ang ating tatanghaling kampiyon. Bueno, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating Super Mommy of the Year ay walang iba kundi si Mommy Olga Santiago! Nanalo ang kaibigan ko. Nanalo si Olga. Sabi ko na sa inyo, nay, sayang. Narito sana si Ina para nakita niyang tagumpay ng nanay niya. Mami Olga, baka may gusto kang sabihin. Ayan, nay, pakinggan natin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jordan, at sa inyo pong programa. Binigyan niyo po ng pagkakataong magtagumpay ang isang mahirap at single mom na katulad ko. Tunay na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga single mom na nanonood ngayon. Galing talaga ni Aling Olga. Inihahandog ko naman ang tagumpay kong ito sa mahal kong anak na si Ina. Anak, nagsisi ako na umibig ako sa maling lalaki. Pero kailanman, hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Mahal na mahal kita, anak. At para sa iyo ang lahat ang pagsisikap ko.
napanood ko sa TV nitong bus na sinasakyan ko pa uwi sa probinsya. Sumali siya sa isang contest sa TV at nanalo. Ang galing ng inay ko. Ang galing. Congratulations, Olga. Ang galing mo. Punong-puno ng aral ang lahat ng mga sinabi mo sa TV. Salamat, Cynthia. Pero, masaya sana ako kung narito ang aking anak. Kumusta na kaya siya ngayon? Nay, Ay, narito na po ako. Hina! Anak ko! Anak, salamat. Nagbalik ka. iwan ko na kayo ha. Tawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Naunawaan ko na po ngayon. Tama kayo sa ginawa niyong paglayo sa aking ama. Salamat, anak. Salamat. Huwag ka mag-alala. Ngayon, mabibigyan na kita ng isang magandang kinabukasan. Gagamitin ko yung aking napanalunan upang maayos ko ang buhay natin, anak. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo. Hindi ko na po kayo paghahanapan pa. Masisiyahan na ako sa kung anong meron tayo. Basta't magkasama lang po tayo. May mga pangyayaring mahirap tanggapin, ngunit kung ito'y matututuhan lamang na unawain, magiging maganda pa rin ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon, Almina. Nakikita mo ito? Patalim! Halika. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Likas sa tao ang mangako. Subalit hanggang saan at hanggang kailan ang mga ito na mapanghahawakan? Mga giliw naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Almina sa ating dulang sa kanyang panahon. Ayos na po kaya ang pagkakaluto ko sa Morcon, inay? Abay, oo, Almina. Tinikman ko na yan kanina. Sigurado ka ba na darating si Ronel ngayong wedding anniversary niyo? Opo, itay. Tiniyak po niya sa akin yun. Kaya nga naghanda ako eh. Ba't wala pa siya? Oo nga. Eh, bakit nga ba? Sabi mo kanina sa akin, maaga siya darating. Eh baka naman po may dinaanan lang. Ay, sandali lang po. May tumatawag sa cellphone ko. Baka si Ronel ito? Hello? Oho, ito nga po. Bakit po? Ano po? Napalaban si na Ronel? Kumusta na po asawa ko? Ano po lagay niya?
Ano po nangyari, sir? Bakit po napalaban ang asawa ko? Pinayagan na po siyang umuwi, hindi ba? Pauwi na talaga siya. Kasabay ng iba niya mga kasama. Kaso, nasa lubong nila ang mga rebelde. Binaril sila kaya lumaban sila. Diyos ko. Marami namatay. Pero ang bangkay ni Ronel, di namin nakita. Ano po? Nasaan ang asawa ko? Posibleng binihag at pinatay siya ng mga rebelde. Hindi. Hindi patay ang asawa ko. Hindi maaari mamatay si Ronel. Mrs. Nangako siya hindi niya ako iiwan. Almina, nakikiramay ako sa nangyari. Pwede ba huwag kang makiramay, Glenn? Hindi patay ang asawa ko. Pero namatay ang mga kasama niya. Pero hindi nakuha ang bangkay niya sa lugar ng labanan. Oh, Kaya hindi siya patay. nasan siya? Bakit hindi siya bumalik sa'yo? Alam kong may dahilan kaya hindi siya nakabalik. Baka binihag siya ng mga rebelde. Kung binihag si Ronel, malamang papatayin din siya ng mga yun. Kaya hindi na siya makakabalik pa sa inyo ng anak mo. Tama na! Bakit kapag ganyan magsalita? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo pa ako pinanghihina. Sorry, Almina. Nagpapakatotoo lang ako. Ayokong umasa ka sa isang bagay na lalo ka lang masasaktan. Umalis ka na, Glenn. Pero Almina... Umalis ka na! Ayoko na marinig pa ang mga sasabihin mo! Concha, nasilip po natutulog na mag-isang apo natin sa salid nila. Pupunta ako si Junior mamaya pagkatapos nitong ginagawa ko, Pijong. At asan si Almina? Ay, hindi ko pala nabanggit sa'yo. Ngayon ang simula niya sa kanyang trabahong papasukan. Magtatrabaho na siya? Ay, yun ang gusto ng anak natin, na maitaguyod ang ating apo. Nako, kung nakinig lang sana siya sa akin, hindi niya sasapitin ang mabiyuda na maaga. Oh, taong to, oo. Hindi pa naman patay ang manugang natin. At tiyak na papatayin din si Ronel ng mga bumihag sa kanya. Kaya nga ang anak natin, batang-batang biyuda. Dapat hindi si Ronel ang pinili niya. Dapat si Glenn na lang. Sa bagay, ngayon wala na si Ronel, may pagkakataon na si Glenn. Pijong, huwag ka naman ganyan. Alam mo, mahal ang anak natin si Ronel. At naging mabuting asawa din naman sa ating anak. Ang dapat, ipanalangin natin na makaligtas siya upang maging maligayang muli ang ating anak. Oh, nagdala ka na naman ng pasalubong, Glenn. Sabi ko naman sa'yo hindi ka na dapat nanliligaw pa sa akin. May asawa at anak na ako. Anak lang ang meron ka, Almina. Wala ka ng asawa. Umaasa pa rin akong buhay siya. Pero bakit isang taon na, pero wala pa rin siya? Ikaw na rin ang nagsabi, mahal ka niya. Kung buhay pa yun, tiyak na matagal ka na niyang binalikan. Glenn. Kaya kalimutan mo na siya. Wala na si Ronel. Saka mo na lang ibaling ang iyong damdamin. Concha, gabi na, wala pa si Almina. Sabi niya sa akin kanina, may overtime siya. Kaya gagabihin daw ng gusto. Halos isubsub na niya ang ulo niya sa trabaho. Ang gusto ni Almina ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating apo. Kung tinatanggap na niya si Glenn, hindi na niya kailangan magpakahirap pa. Hindi nga siya mahal ng ating anak. Ano magagawa mo? O paano nga? Ayaw niyang kalimutan si Ronel. Ay, Naniniwala pa rin siya sa pangako nito na hindi siya iiwan. Patay na nga yung tao.
Ay, Pijong, naku, naaawa ako sa ating anak ko. Dapat tulungan mo kong kumbinsihin siya na tanggapin na si Glenn para hindi na siya nahihirapan pa. Kinabi na ako ng gusto. Kaya yan, madalang nang dumadaang tricycle. Kumusta, Almina? Ay! Glenn! Ito naman, ginulat mo ko Halika, ihatid na kita. Ayun ang tricycle ko. Ay, hindi, wag na. Kakahiya naman sa'yo. May darating pa namang tricycle. Alam mo, ang hirap sa'yo. Sobra kang pag-ipot. Ha? Dapat nga hindi ka ganyan eh. Dahil may anak ka na. Aba, hindi ko sinabi siligawan mo ko, ha? Matagal ko na nga sinabi sa'yo, iba na lang ang gustuhin mo Eh kaso nga, ikaw ang gusto ko eh. Pero ang arte mo, Ay, nako, mabuti pa, maglakad na lang ako. Huwag mo na ako sabayan. hindi maaari. Sasama ka sa akin ngayon. Nakikita mo ito? Patalim nga. Itatara ko ito sa'yo kapag hindi ka sumama sa akin. Sige, gawin mo! Ba- Bakit akala mo natatakot ako? Mabuti nga mamatay na rin ako para magkasama na rin kami ng asawa ko! Albina! Gawin mo na, Glenn! Patayin mo na ako! Mas gugustuhin ko pa mamatay kaysa sumama sa isang lalaking hindi ko naman mahal! Nakapagsibak na po ako ng kahoy, Nana Musang. Abay, salamat, Anton. Napakasipag mo talaga. Wala nang kupkupin kita. Nabawasan ng malaki ang aking hirap. Kulang pa nga po mga ginagawa ko kung itutumba sa pagliligtas na ginawa niyo sa akin. Kung hindi niyo po ako tinulungan nung makita niyo akong walang malay, malamang ho, patay na ako. Naawa ako sa'yo nung makita kong kailangan mo ng tulong. Kaya nga ginawa ko ang lahat para ikaw ay matulungan. Kasi awig mo yung anak kong matagal nang namatay. Kaya nga ang tinawag ko sa iyong pangalan Anton. Teka, maiba ako. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin maalala ang iyong tunay na pangalan at ang iyong pinagmulan? Hindi pa po eh. Malamang ang nangyari sa iyo yun yung tinatawag nilang amnesia. Magaputok ng baril. Oo nga. Malamang naglalaban na naman ang mga rebelde at militar. Nana Musang. Militar. Naalala ko na. Isa akong sundalo. Ha? Ano pa? Ano pang naalala mo? Anong pangalan mo? Isipin mo din. Hindi ko maalala. Nana Musang. Ang ulo ko. Sumasakit. Huwag mo na ko nag-isipin. Tama na. Mabuti pa magpahinga ka na lang muna. Huwag ka muna mag-isip. Ay, Anton! Gising ka na pala. Nagluto ako ng lugaw. Halika, kumain tayo. Anton? Hindi po Anton ang pangalan ko. Ako po si Ronel. Naalala mo na ang iyong pangalan. O itaga saan ka? Sabihin mo. At bakit nung matagpuan kita may tama ka lang bala? Isa po akong sundalo. At may pamilya po ako sa Maynila. Ay, tiyak. Labis ng pag-aalala nila sa iyo. Nana Musang, pakiusap po. Tulungan ninyo ako. Kailangan makaluwas ka agad ako ng Maynila. Diyos ko. Halos 2 taon na po. Wala kaming balita sa asawa ko. Hindi ko po alam kung buhay pa nga ba siya o
wala na. Pilit kong pinangahawakan ng pangako niya na hindi niya ako iiwan. Pero nasaan na siya? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik? Kung buhay pa siya. Almina? Asawa ko? Si... Ronel! Ronel, ikaw nga! Almina? Ronel! Salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Ang tagal kong naghintay. Naniwalang buhay ka. At hindi nga ako nagkamali. Binalik ako ng Diyos sa'yo, mahal ko. Ano nangyari? Bakit hindi ka nakita ng mga subaklolo sa inyo? Nang tambangan kami ng mga rebelde at nakita kong patay na ang mga kasama ko, nagkunwari akong patay na rin upang iwanan kami ng mga kalaban. At nang wala na sila, gumapang ako. Sinikap ko makaalis sa lugar dahil takot na rin ako na baka bumalik pa sila. At sa pagmamadali ko makatakas, nahulog ako sa isang bangin at tumama ang ulo ko sa isang malaking bato. Nakita ako ng isang matandang babae na walang malay, malapit sa kanyang bahay. Tinulungan niya ako at ginamot. Siya si Nana Mosang. Nanay Mosang? Oo. Kaso nang magising ako, nagkaroon ako ng amnesia. At kailan nang bumalik ang aking alaala. Salamat na lang. Bumalik na ang alaala mo. Oo, Almina. At ngayon, makakasama ko na uli kayo ng ating anak. Dinirinig niya ang tumatawag ng tapat. At ang kalungkutan nito'y hindi niya pinagluluwat. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Berhamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo nang ulit-ulitin sa tenga ko mga pangyayari ng araw na yon. Noong mga oras na yon, ilang sandali nang patay si Inay sa harapan mo. Pero bakit hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko hinawakan si Inay ng araw na yon? Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba ang pagpapakita ng magandang impluensya ng isang ama upang maprotektahan ang kanyang pamilya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Rosita sa ating dunang sa kanyang panahon. Buwisit na ulam to! Buwisit na bahay talaga ito! Buwisit! Ito! Ano na naman bang problema mo at pinagdidiskitahan mo ng init ng ulo, pati pagkain? Hindi ka ba kinikilabutan? Pati kanin tinatapon mo? Wala ka bang alam iluto kundi paksiw na isda? Makihinig ako! Amoy paksiw na eh! Kung ginagamit mo lang na dahilan yung paksiw na isda para gumawa ng gulo, pasensya ka na. Pero hindi kita papatulan. Masasayang lang ang laway ko dahil hindi naman ako mananalo sa mga bulok mong katwiran. Oh, saan ka pupunta?
Nagugutom ako! Ipagluto mo ako ng kalderetang baka! Hoy! Magbalik ka rito! Rosita! Kung minsan, kuya, nakakapagod na rin unawain yung mga walang dahilang pagwawala rito sa bahay ni Itay. Naaawa nga ako kay Nay. Dahil siyang sumasalo sa mga galit ni Itay. Masyadong mapaganap. Hindi naman nagbibigay ng pera samantalang ang lakas kumita sa diskarte niya. Kung bakit naman kasi, habang tumatanda si Itay, lalo nagiging masama ang mga kostumbre. Kahit nga tayo, hirap na siyang pakisamahan. Malakas kasing impluwensya sa kanya ng mga taong nakakasalamuhan niya sa labas. Kung anong isulso sa kanya, ginagawa niya. Di nga sana balik kung para sa kabutihan ng itinuturo sa kanya. Ganun ba kahina ang Itay? At wala siyang sariling disposisyon, Ewan kuya? ko. Yan kasi ang obserbasyon ko sa kanya. Ang hindi pa maganda, dinadala pa niya hanggang dito sa bahay yung mga baluktot na katwirang nasasagap niya sa mga kainuman niya. Kursunada mo pala si Roxy. Bakit hindi mo papilan? Bibigay ka agad sa'yo yun. Lalo na kapag nalamang malakas ang diskarte mo sa buy and sell ng mga second hand na mga piyesa ng truck. Panay din kasi sulyap sa akin pag kumakain ako sa kantin nyo ni Grete. Malamang. Binibuild up ka na rin sa kanya ni Grete. Alam na niyang maibibigay mo ang mga kapritsyo niya. Kaya nagpaparamdam na sa'yo. Pag nagkataon, magpinsan pa ang siyota natin, ha, kuya? Tuhog ng baga. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundong ito, Sixto. Kaya lahat ng putahe, tikman na natin. Kahit bawal, no, kuya? Ito lagi ang tandaan mo, ha, Sixto. Walang bawal-bawal sa taong gustong lumigaya. Kahit pabawal na kaligayahan yun. Hoy! Kayong dalawa! Mabuti na sa lubong ko kayo. Halika kayo. Sumama kayo sa bahay. May ipagagawa ako sa inyo magkapatid. Achieve na test po namin sa online class namin mamaya Kaya hinahabol ko po oras, Chalagring. Ako po, may online experiment kami gagawin sa science. Kaya bumili po ako ng mga test tube na gagamitin. Ay, nako! Huwag niyo akong bigyan ng kung ano-anong alibay. Kung hindi ay susumbong ko kayo sa tatay niyo. Tingnan ko lang kung hindi kayo gulpihin pag-uwi niyo ng bahay. Nasaan na ba ang mga batang yun? Malapit nang magsimula ang online class nila. Hindi pa rin nagsisiuwi ngayon. Ano ba yan? Yung mga cellphone nila. Nandun at pareho palang nakacharge sa tabi ng laptop nilang nakabukas. Manny, halika, buhatin mo isa-isa yung 5 sakong panambak na ito. Tambak mo doon sa flooring na banyo para kapag dumating yung magtatrabaho, sisimentohan na lamang niya agad yung flooring. Hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat, Chalagring. Anong hindi pwede? Dahil yun ang sabi ng nanay mo, ganon. Alam mo, hayang nanay mo, tinuturuan ka ng katamaran Ella, paliwanag mo ka kay Chalagring. Chalagring, totoo naman po yung sinasabi niya hindi po talaga po pwede magbuhat ng mabigat si kuya. Isa ka pa Natuto ka rin ng katamaran sa nanay mo, no? Halika, doon ka sa kusina. Tulungan mo ako sa niluluto kong merienda. Para sa mga trabahador na bebentahan ko mamaya. Halika na!
Talaga palang hindi mo binibigyan si Rosita sa kinikita mo sa pagbubayan siya ng mga lumang piyesa ng truck. Sixto. Sa mga bisyo ko lang, kulang pa ito kinikita ko eh. Lalo na ngayon, hawak ko na si Roxy. Nakasama na sa mga ginagastosan ko. Sa bagay, yung mga asawa, dapat talagang hindi pinamimihasa sa pera para matuto silang dumiskarte Oh. para sa sarili nila. Total, ang papel na lang nila sa buhay natin, ipagluto tayo at ipaglaba. Kaya nga si Rosita, kapag humihingi sa akin ng pera, binabato ko na lang ng pambili ng sabong panlaba. Manny! Ay, naku, Diyos ko! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo sa puwitan? Nay, ayaw pong minto ng pagdurugo ng almoranas ko eh. Naku! Natatakot na po ako. Ella! Ella, halika muna dito! Ang kuya mo, kailangan na rin natin sa ospital! Ay, Diyos ko! Ang kuya! Dali, tumawag ka na ng tricycle sa labas. Kailangan maisugod natin sa pinakamalapit na ospital ang kuya mo! Opo, Nay! Bakit ba kung sinisisi mo sa pagsumpong ng sakit ni Manny? Si Ate Lagring ang nag-uutos sa kanya para buhatin ang 5 sako ng panambak. Kung di ba naman talaga tangay ang anak mo, di sana sinabi na sa tiyang niya na may almurana siya. Ay, sinasabi na nga ni Ella, pero pinuputol agad ni Ate Lagring yung mga sasabihin nila. Hindi sila pinakikinggan. Oh, wala naman ng problema, di ba? Nabigyan na ng gamot na pampampat ng dugo si Manny. Ano pa ang sinusumbat mo sa akin? Hanggang kailan niyo ako gagantihan ng mga kapatid mo sa kasalanang hindi ko ginawa? Hanggang kailan niyo ibibintang sa akin ang pagkamatay ng inay ninyo? Pero sana lang, huwag namang idamay ng mga kapatid mo sa galit nila ang mga anak ko. Di ba sinabi ko na sa'yo kahit kailan, wag na wag mong babanggitin ang pagkamatay ni inay? Naroon ka ng araw na yun, Sixto. Ikaw ang nagpainom sa kanya ng tubig sa pamamagitan ng tubong nakakabit sa ilong ni inay. Kitang-kita mo nang dire-diretsong maagos sa may paanan niya yung tubig na ipinainom mo. Nang hawakan mo ang kanyang pulso, hindi na tumitibok. Huwag mo nang ulit-ulitin ang mga pangyayari ng araw na yon. Ng mga oras na yon, ilang sandali nang patay si inay sa harapan mo. Pero hindi mo masabi sa mga kapatid mo na hindi ko inawakan si inay ng araw na yon. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako kriminal. Alam ko, ng mga panahong yun, sinusundo naman talaga ni Rosita ang nurse sa health center na nagpapakain kay inay sa pamamagitan ng tube feeding. Kinukwento sa akin ng nurse lahat. Ayaw pakialaman ni Rosita pagpapakain kay inay dahil kung magkamali nga naman siya ng proseso, maaaring ikamatay yun ni inay. Bakit pinaniwala mo kung namatay si inay? Dahil sa maling pagpapakain ni Rosita sa tubo. Dahil yun ang paraan ko para makawala sa sumbat ang konsensya. Sa ginawa kong pagtanggi para alagaan si inay nung nabubuhay pa siya. Naghanap ako ng masisisi sa pamamagitan ni Rosita. Sa kanya ko ibinato ang lahat. Para hindi niyo makita ang aking mga pagkukulang bilang nakatatanda niyong kapatid. Kung ganon, ang laki pala ng kasalanan natin kay Rosita. Tinuruan natin si Sixto na kamuhian siya. Pati mga anak nila idinamay natin sa galit na wala naman palang batayan sa simula pa lang.
Bakit naman kasi? Batid ko ang totoo pero pilit ko pa rin pinanindigan ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Lahat ng sakit at paghihirap ng loob na gusto niyong ipadana sa akin, kaya kong tanggapin. Pero wag lang sa mga anak ko, Sixto. Kung wala kang pangarap na magkaroon sila ng maayos at magandang buhay sa hinaharap, ako yun ang pinapangarap ko. Hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran sa inyo ng mga bata, Rosita. Siguro, simulan mo sa sarili mong pagpapatawad sa iyong mga pagkukulang. Hindi naman kami mandamot ng mga anak mo sa pagpapatawad. Noon pa man, wala kaming hinihintay, kundi ang madama ang iyong kalinga at pagmamahal. Nilikha tayo ng Diyos upang lumago at umunlad bilang isang panghabang buhay na proseso. Lahat tayo ay nagkakasala at kailangang magsisi dahil ito ang inilaang paraan sa atin upang lumaya sa ating mga kasalanan sa Kanyang panahon. Nagsiganap Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang